Mapagpalang gabi muli mga kapatid sa pananampalataya. Purihin po natin ang Panginoon at narito tayo muli upang ating isagawa ang ating daily prayer devotion. At bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng kanyang banal na salita, tayo muna po ay umukat, tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Tunay na napakabuti mo, tunay na kailanman na hindi mo kami pinapabayaan. Salamat sa pagkakataong muli na narito kami upang aming pag-aralan ang iyong banal na salita sa pamamagitan ng aming daily prayer devotion. Nawa, Ama Diyos, ikaw ang aming maitaas, maluwalhati at mapapurihan sa gabing ito. At lahat po napapuri, lahat napasasalamat, aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi muli mga kapatid. At kung meron po tayong Bible ay buksan po natin at samahan niyo ako sa ating pagbasa. Na ating paksa ngayon, ating bulay-bulayan sa ating devotion ay dito po sa Marcos chapter 10 verse 45. At maiksi lang po ito. Marcos kabanata 10 talataang 45. Ay ganito po ang sinabi. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito ang isa sa pinakamahalagang talata sa Ebanghelyo ni Marcos. Sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, ipinaliwanag ng Panginoong Isus sa kanyang mga alagad kung bakit siya naparito dito po sa lupa. Ang anak ng tao, kung bakit naparito dito sa lupa ang anak ng tao o anak ng Diyos. Ang pinakadakilang pinuno na nabuhay sa daigdig ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Naparito siya bilang tagapaglingkod, hindi bilang Panginoon. Ayon sa Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang 8 ay basahin, samahan niyo ako at tayo po at ating basahin. Sinabi sa Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang sa 8. Ganito po ang sinabi. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Sa verse 8, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa cross. Nakita po natin ang sinabi sa sa Pilipos. Ngunit hindi lamang siya naparito para maglingkod sa mga tao, kundi upang ibigay ang kanyang buhay. Naparito siya para magdusa at mamatay para sa mga tao. Mabuti ang maglingkod, ngunit hindi sapat yun. Higit ang sa paglilingkod ang kailangan ng tao. Kailangan nila ang kaligtasan mula sa kamatayang espiritual. Ayon sa Romans chapter 6 verse 23 po ay ganito ang sinabi. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Isus na ating Panginoon. Kaya naparito ang Panginoong Isokristo para akuin ang kaparusahan
dahil sa ating mga kasalanan. Siya ang nagdusa at namatay sa halip na tayo po ang magdusa. Siya ang naging handog sa paglabag para sa atin. At sabi sa Hebreo 9:28, ay gayon din naman si Kristo minsan hinahandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ano po ang sinabi dito sa Hebreo 9:28? Sinabi ay gayon din naman, sabi po. Si Kristo minsan inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Siya po ay babalik. Muli ang ating Panginoon, hindi upang ihandog muli sa ating mga kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Ang ibig sabihin ay ibinigay ang Kanyang buhay bilang kapalit ng ating buhay para sa ating kaligtasan. Dati, naging alipin po tayo ng kasalanan at ni Satanas. Tinubos tayo ni Jesus, binayaran niya ang ating kalayaan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. At dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20, samahan niyo ako sa ating pagbasa. At ganito po ang sinabi. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Nakita po natin, kaya gamitin natin ang ating katawan para po maparangalan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, napakabuti po ang Panginoong Hesus. Tinubos po tayo sa ating mga kasalanan dahil ayaw niya po tayong mapahamak. Dito po sa 2 Peter 3:9, ganito po ang pagkasabi. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Napakabuti ang Panginoon. Tinubos na nga tayo sa ating mga kasalanan, namatay doon sa krus dahil pinasan niya ang lahat ng bigat ng ating mga kasalanan. Dahil ayaw niya po tayong mapahamak. Sabi niya dito sa ating binasa, hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Nakita po natin ang kabutihan ng Panginoon. Ngayon, ano naman ang dapat natin gawin upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng kabuluhan? Ang pagtitiis, paghihirap ng ating Panginoon sa ating mga tao. Dahil is niya tayo na maligtas. Nais ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapahamak. Mga kapatid, napakabuti ang Panginoon. Ayaw niya na ikaw at ako ay mapahamak. Kaya kung
wala ka pang Kristo sa iyong buhay, tanggapin at huwag mo nang ipagpaliban pa. Napakaganda ang lirik ng kantang Kailan Pa. Alam ko na alam natin lahat ito po. Ang lirik ng kanta po na Kailan Pa. Sabi po, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa nagbigay sa'yo ng buhay mo't wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Nakita po natin, pati ako pinakanta nyo, ano? Ayun sabi niya dito sa kanta, sa lirik ng kanta, kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kaya po, kung wala pa si Kristo sa iyong buhay, tanggapin mo na ang kaligtasan. At huwag nang ipagpaliban pa, baka mahuli na ang lahat. Ang Panginoong Hesus, siya ang tagapagligtas sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Sa Roman chapter 10 verse 9 ay sinabi, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka. Dito po sa Gawa 4:12, chapter 4 verse 12. Sapagkat ang kaligtasan ay di masusumpungan kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao para sa ating ikaliligtas. Purihin po ang Panginoon sa maiksi po natin devotion sa gabing ito. At nawa po ay nakadagdag ng kaalaman ng bawat isa. At kung wala pa tayo, Kristo sa ating buhay, tanggapin na natin. Baka tayo po ay mahuli. Maraming salamat muli. God bless us all at tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Lubos ka, Ama, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Salamat sa salita mo na aming napagbulay-bulayan sa gabing ito. Nawa ang salita mong naihayag sa gabing ito ay maging daan tungo sa aming paglago sa aming pananampalataya. At ganun din na hindi kami dapat ipagpaliban pa kung wala pa kami, kung yung mga wala pa sa iyong buhay, ay dapat natanggapin na kana na bilang tagapagligtas upang sa ganun ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan at makasama namin sila sa paglilingkod at pagpupuri sa iyo. Lubos ka, Marios, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. At sa gabing ito, nawa ang iyong gabay, pag-iingat at pagpapalay, gawad mo sa bawat isa po sa amin at ilayo mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, ilayo mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, higit sa coronavirus na ito o COVID-19 na ito na lumalaganap sa buong mundo. Ikaw lang, dakilang Ama Diyos, ang aming sandigan. Ikaw lang ang aming Diyos na nag-iingat at gumagabay sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat. Kung kami man ay nagkulang, nagkasala sa isip, sa salita o sa gawa, ituwid at patawarin mo kami upang maging kaya-aya at karapat-dapat kami na tumawag sa iyong dakilang pangalan at lumakad sa iyong harapan. Lahat po napapuri, lahat napasasalamat, aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mapagpalang gabi muli, mga kapatid sa pananampalataya.